Sa isang mataong barangay sa gitna ng Maynila kung saan ang init ng araw ay laging may kahalong usok ng tambutso at amoy ng tostadong bawang mula sa mga bukas na kusina. Naroon ang karinderyang mabango't masarap. Ironikong pangalan dahil sa kabila ng masarap na pangalan, madalas ay umuusok sa init, mabantot sa mantikang paulit-ulit na ginagamit at kulang sa sahog ang bawat putahe. Ngunit kahit ganoon, dinadayo pa rin ito ng mga manggagawa, estudyante at mga tambay na umaasang kahit papaano'y makakain ng mainit at mura. Sa likod ng tila gulong-gulong karinderya, abala si Ira, isang 12 taong gulang na batang babaeng payat, morena at may mga matang matalim ang tingin pero puno ng kuryosidad. Mabilis siyang kumikilos, kaliwang kamay may hawak na basang trapo, kanang kamay may sandok na pilit inililinis. Pawisan, nanlilimahid, pero hindi alintana ang pagod. Ira, yung lababo, puno na naman ng pinagkainan. Anong oras na? Sigaw ni Aling Mameng, ang matandang may-ari ng karinderya, nakilala sa pagkasuplada at pagiging kuripot. Opo, sangot agad ni Ira habang halos madapa sa pagmamadaling abutin ang baradong lababo. Pasensya na po, Aling Mameng. Natagalan po kasi ako sa paghiwa ng sibuyas. Tigil-tigilan mo yung palusot mo. Ha, hindi ko sinuswelduhan ang mabagal. Tuloy-tuloy na sermon ni Aling Mameng habang pinipiga ang tuwalya sa balikat at tinatapik ang nag-aapoy na kalan. Tahimik lang si Ira. Sanay na siya sa pangaral. Hindi siya sumasagot, hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang patulan. Alam niyang kapag sumagot siya, baka naano pa siyang pagalitan. Ang iniisip niya, mas mahalaga pa rin ang 100 piso kada araw, sapat na para pambili ng gamot ng kanyang lola Nena. Sa kanyang isipan, pumapasok ang larawan ng matanda. Nakahiga sa banig, may maliit na bentilador sa tabi at ang payat nitong braso na laging nakahawak sa rosaryo. Kaunting tiyaga pa, konting tiis para kay lola. Minsan ay naiisip niyang magreklamo. Bakit ba siya ang kailangan magtrabaho? Bakit ang ibang bata ay nasa paaralan? May bag, may lapis at may baon. Pero sa dulo ng araw, alam niyang ang tanong na iyon ay walang sagot. Ang mahalaga, may makain sila. Mabilis lumipas ang oras. Hapon na, paalis na ang mga huling customer at lumalamig na ang huling kalderetang halos hindi na nabawasan. Ira, linisin mo na yung kusina bago ka umalis at huwag mong kalimutang hugasan yung bote ng mantika. Ha, nakakailang araw na yan dyan. Utos muli ni Aling Mameng. Sabay labas ng kusina bitbit ang plastik na perang kinita. Opo, sagot ni Ira. Pagkatapos hugasan ang mga plato at kaldero, nilapitan niya ang bote ng mantika. Medyo madilaw ang likido, may latak sa ilalim, at sa ibabaw ay may bahagyang namumuong bula. Hawak niya ito at pasimpleng sinilip ang laman, gaya ng nakagawian. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang liwanag na bumungan sa kanya. Parang kumikislap ang mantika mula sa loob, hindi sa ilaw ng bombilya, kundi parang sariling ilaw nito. Nilapit pa niya ang mata. Ano to? Bulong ni Ira sa sarili, habang pinipihit-pihit ang bote sa liwanag. At doon niya nakita, isang maliit na lalaki, kasing laki lang ng daliri. May mahabang puting balbas, may pulang sombrero, at lumalangoy sa loob ng bote na parang isda sa tubig. Tila may munting balon sa loob ng mantika na hindi niya maipaliwanag. Napaatras si Ira sa gulat, pero hindi niya nabitiwan ang bote. Dahan-dahan niyang nilapit ulit. Hindi ako nananaginip, no? Bulong niya. Tao ba to? Laroang napunta sa mantika? Ngunit bago pa siya makaisip ng ibang rason, biglang tumigil sa paglangoy ang munting nilalang. Umangat ito sa ibabaw, tumingin sa kanya at ngumiti. Hindi ka nananaginip, anang maliit na tinig, mahina pero malinaw, at hindi rin ako laruan. Napatili si Ira, hindi malakas, kundi yung uri ng tili, nagulat at hindi makapaniwala. Kumabog ang kanyang dibdib, bumilis ang tibok ng puso, at para bang napako ang mga paa sa sahig. Anong klasing multo ka ba? Nauutal niyang tanong. Hindi ako multo, sagot ng nilalang. Tumayo ito sa ibabaw ng mantika, para bang hindi ito nauulanan ng langis. Sa halip, tila yumuyuko pa sa kanya ang mantika, parang masunuring alon. Ako si Tamani, wika ng duwende, tagabantay ng masarap na lasa. At doon natapos ang unang kabanata, sa isang bote ng mantikang may lihim na hindi pangkaraniwan, at sa isang batang kusinerang di pa alam ang dambuhalang pagbabago na naghihintay sa kanyang buhay. Tahimik ang kusina ng karinderya. Ang karaniwang halakhak ng mga kustomer at kalansing ng kutsara at pinggan ay napalitan ng malamig na katahimikan. Si Ira ay nakaupo sa bangkito sa tabi ng kalan. Hawak pa rin ang bote ng mantika sa magkabilang kamay.
Ang liwanag mula sa bote ay patuloy na kumikislap, hindi masilaw, kundi parang sinag ng araw na sinasalamin ng gintong alon. Nakatayo sa ibabaw ng mantika ang maliit na nilalang na nagpahayag ng kanyang pangalan. Ako si Tamani, ulit ng duwende, tagabantay ng masarap na lasa. Hindi agad nakaimik si Ira. Tumango lang siya, bagamat ang isip niya ay puno ng mga tanong na hindi niya alam kung paano sisimulan. Mantika ka ba? O, duwende. Umupo si Tamani sa gilid ng bote. Nakalaylay ang maliliit na paa na tila ba tumatalbog sa mantika. Pareho at hindi. Ako ang espiritu ng mantikang ginamitan ng pagmamahal. Isang uri ng duwendeng naglalakbay sa mga kusinang may kwento, may pangarap at may puso. Ba't ka nandito sa bote? Tanong ni Ira. Unti-unting lumalakas ang loob. Matagal na akong nandito. Tagabantay ako ng karinderyang ito. Pero nitong mga huling taon, nawalan ng lasa ang mga ulam. Ang mantika, kapag ginamit ng taong gahaman, nabubulok, nalalason. At ako, napipilitang matulog. Ngayon lang ulit ako nagising dahil sa'yo. Napakurap si Ira. Ako? Bakit ako? Ngumiti si Tamani at itinuro ang kanyang dibdib. Narinig kita kanina. Habang hinihiwa mo ang sibuyas, iniisip mo ang lola mo. Ang bawat galaw mo, hindi para sa sarili mo, kundi para sa kanya. Yan ang tunay na sangkap ng lasa, malasakit. At kung may malasakit, may mahika. Umigil sa pagtibok ang mundo ni Ira. Noon lang niya narinig na may saysay pala ang kanyang pagod. Noon lang niya naramdamang may nakakaintindi sa mga tahimik niyang dasal habang nagluluto. Biglang bumalik sa isip niya ang imahe ni Lola Nena. Nakahiga sa banig sa kanilang maliit na bahay, nilalamig tuwing gabi kahit may kumot, at nilalabanan ang ubo gamit lang ang mainit na tubig na may asin. Gusto ko lang pong makatulong sa kanya, mahina niyang bulong. Pag wala akong kinita sa karinderya, wala po kaming pambili ng gamot. Tumango si Tamani. Ngayon ay mas seryoso ang mukha. Ira, may ituturo ako sa'yo. Pero bago ang lahat, kailangan muna kitang subukan. Anong klaseng pagsubok? Simple lang, sagot ng duwende. Bukas ng madaling araw, magluto ka ng kahit anong ulam. Pero gawin mo ito para sa taong hindi mo kakilala. Ialay mo ito ng walang hinihintay na kapalit. At gamitin mo ang mantikang ito. Itinaas ni Tamani ang kamay. At may munting patak ng gininto ang mantika na tumulo mula sa kawalan, pumasok sa bote, at naghalo sa ordinaryong langis. Biglang nagbago ang kulay ng mantika. Mas malinaw, mas matingkad ang dilaw, at may bahagyang kumukislap-kislap. At kung ginawa mo ito ng may buo mong puso, dagdag pa niya, makikita mo kung paano tumutugon ang lasa sa kabutihan. Kinabukasan, mahaga pa lang ay gising na si Ira. Ang sipon at ubo ni Lola Nena ay muling sumiklap kagabi at wala na silang gamot. Wala ring bigas. Lalong bumigat ang pakiramdam niya habang pinapainit ang mantika. Pero naalala niya ang sinabi ni Tamani. Sa mesa, nakita niya ang mga natirang kamatis, itlog, bawang at kaning lamig. Agad siyang naalala ng paboritong almusal ni Lola, sinangag na may pritong itlog at kamatis. Habang niluluto ito, naramdaman niya ang kakaibang init sa palad. Ang amoy ng mantika ay mas malambing kaysa dati. Parang sinangag sa tabi ng bukirin. May kasamang amoy ng sariwang araw at alaala ng kabataan. Tahimik lang si Ira. Pero bawat halo, bawat pisil ng asin, bawat gisa ay may kasamang bulong sa isip. Sana makatulong. Sana magustuhan. Sana may gumaan ang pakiramdam dahil dito. Pagkatapos maluto, inihain niya ang pagkain sa dahon ng saging, maingat na binalot at lumabas ng karinderya. Sa kanto ng eskinita, nakita niya ang isang matandang lalaki. Payat, halos wala ng ipin, at nakaupo sa ilalim ng sirang bubong, nilalamig at nakatunganga sa kawalan. Tay, mahina niyang tawag. Gusto niyo po ng almusal? Napalingon ang matanda. Bahagyang nanlaki ang mata at pagkatapos ng ilang segundo ay ngumiti. Akin ba talaga yan, iha? Tumango si Ira, sabay abot ng pagkain. Oo po, luto ko po, libre po ito. Salamat sa'yo, bulong ng matanda habang lumuluha. Kahapon pa ko walang kinakain. Umupo si Ira sa tabi niya. Tahimik lang. Hindi niya inakalang ganoon kasimple ang gawain, pero ganoon kalalim ang epekto. Kinabukasan. Pagkapasok pa lang ni Ira sa kusina, may napansin siyang di inaasahan. Isang sako ng bigas sa may pinto. May nakadikit na papel, simpleng sulat kamay. Para sa batang may gininto ang puso. Tay, napaluhod si Ira. Hindi dahil sa bigas, kundi sa damdaming sumabog sa dibdib niya. Kumpirmasyon na ang kabutihang niluluto mula sa puso ay bumabalik kahit walang kapalit. Lumabas si Tamani mula sa bote, may ngiting tagumpay sa kanyang munting mukha. Ngayon naniniwala ka na.
Tumango si Ira, luhang nakangiti. Oo, pero parang ang laki ng responsibilidad nito. Tama ka, sagot ni Tamani. Tumingin ng seryoso. Hindi lahat ay marunong magmahal sa mantikang may hiwaga. Ingatan mo ito. Dahil kapag ginamit ng maling tao, hindi lang panis ang pagkain, pati ang puso ng tao. Tahimik si Ira. Sa kanyang kamay, hawak niya ang bote ng mantikang may ginto. Sa puso niya, nagsisimula ng umusbong ang hindi lamang paglalakbay, kundi isang panatang pinagbubuklod ng pangarap, malasakit at pagmamahal para sa kanyang lola. Sa unang araw ng linggo, bumalik si Ira sa karinderya na may baong saya sa dibdib. Bitbit niya ang bagong lakas ng loob at ang lihim na kaalaman na hindi matutumbasan ng kahit anong sahod, ang mantikang may hiwaga. Habang sinisimulan niyang ayusin ang kusina, napansin niyang wala ang bote ng mantikang pinaglalagyan ni Tamani. Agad siyang kinabahan. Aling Mameng, tawag niya, habang dumungaw sa labas ng kusina. Nakita niyo po ba yung bote ng mantika sa may estante kagabi? Lumabas si Aling Mameng mula sa likod ng tindahan. May hawak na bagong bukas na galon ng mantika. Yun, pinagtapon ko. Ang dumi na nun, may kung anong maliliit na lumulutang sa loob. Ewan ko nga kung bakit di mo agad nilinis. Parang binagsakan ng batong yelo si Ira. Pinagtapon? Ngunit hindi siya pwedeng magsalita. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Baka matawag siyang baliw. Sayang, bulong niya sa sarili. Tamani. Sa kanyang pagtataka, isang mahina at pabulong na boses ang sumagi sa kanyang tainga. Kalma lang, Ira. Andito pa ako. Napalingon siya. Walang tao. Pero naramdaman niya ang banayad na init sa kanyang bulsa. Hinugot niya ang maliit na garapon ng mantika na inilagay ni Tamani roon bago siya umalis ng karinderya. Kumislap ang mantika sa loob. Hindi kasing dami, pero sapat. Lihim nating dalawa, bulong ni Ira, habang inilalagay ito sa loob ng kanyang apron. Makalipas ang ilang araw, lalong naging malupit si Aling Mameng. Huwag mo nang dagdagan ng karne ang giniling, sayang lang. Sigaw niya habang tinataktak ang kanyang bahaw sa bagong kawali. At yang adobo kahapon, painitin mo lang, pwede pa yan. Maglalagay ako ng kunting toyo para magmukhang bago. Tahimik lang si Ira. Ngunit sa tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataon, palihim siyang nagluluto ng isang ulam mula sa kanyang sariling mantika. 1, 2, 3 putaheng inilalagay niya sa tray na may label na Chef Special. Sa hindi inaasahang paraan, nagustuhan ito ng mga kustomer. Ang sarap ng lumpiang ito, Aling Mameng, sabi ng isang construction worker. Iba ang timpla ngayon, ha? Oo nga, sabat ng isa. Parang may lambing sa lasa. Napangiti si Ira sa sulok. Hindi para sa papuri, kundi dahil sa pagkumpirma ng hiwaga ni Tamani. Ngunit hindi ito nakatakas sa mata ni Aling Mameng. Napansin niya ang lumalaking tip jar sa tabi ng tray ni Ira. Napansin niyang mas marami ang bumabalik para sa Chef Special kaysa sa regular niyang ulam. At higit sa lahat, napansin niya ang pagngiti ng mga tao. Isang bagay na matagal nang nawala sa karinderyang ito. Isang gabi, nadatnan ni Ira si Aling Mameng sa kusina, nakatitig sa mantika sa garapon. Ano ang laman nito? Ha? Tanong ng matanda, malamig ang boses. Anong pampalasa ang nilalagay mo't kinukuha mo lahat ng papuri? Umiling si Ira. Wala po akong nilalagay. Basta po niluluto ko lang ng may buong puso. Tumawa si Aling Mameng, mapait. Buong puso? Akala mo makakabuhay ng negosyo ang puso? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap magtaguyod ng karinderya? Kailangan natin ng tipid, kailangan natin ng kita. Dahan-dahang lumapit si Ira. Pero po kahit tipid, hindi dapat dayain ang lasa. At hindi dapat puro kita ang iniisip. Biglang bumagsak ang kutsarang hawak ni Aling Mameng. Aba, ang batang to, nagtuturo pa sa akin? Ako ang may-ari dito, Ira. At kung iniisip mong ikaw ang bida dito ngayon, nagkakamali ka. Namutla si Ira. Ramdam niya ang bigat ng boses ni Aling Mameng. Hindi lang galit kundi inggit. Isang uri ng kasakimang matagal nang nakakubli. Simula bukas, dagdag ng matanda. Wala ka nang lulutuin kahit ano. Ako na ang maghahanda ng lahat. Pero, wala nang pero. At kung hindi mo gusto ang patakaran ko, aalis ka. Pag-uwi ni Ira, bitbit ang mabigat na dibdib. Nadatnan niya si Lola Nena na nakaupo sa may bintana. May kumot sa balikat at mainit na salabat sa harap. Pinilit nitong ngumiti kahit bakas ang pagod sa kanyang mata. Anora, gabi ka na? Anong nangyari sa karinderya? Hindi agad nakasagot si Ira. Umupo siya sa tabi ng kanyang lola at yumuko.
Tinanggal po ako ni Aling Mameng. Hindi na po niya ako pinagluluto. Wala na po ang trabaho. Tahimik si Lola. Dahan-dahan nitong hinaplos ang buhok ng apo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Ira. Malumanay pero buo ang tinig ni Lola Nena. Ang taong may malasakit binibigyan ng Diyos ng sariling lugar sa mundo. Hindi mo kailangan ng malaki agad. Magsimula ka sa maliit. Pero siguraduhin mong may puso. Napaluha si Ira, pero sa loob ng mga luha ay may umuusbong na tapang. Kinabukasan, wala na si Ira sa karinderya. Nagluto si Aling Mameng ng adobo, ginisang gulay, at nilagang baboy gamit ang bagong mantika mula sa grocery. Pinainit niya ang mga kaldero at nagbukas ng tindahan na parang karaniwang araw. Ngunit pagsapit ng tanghalian, isa-isang nagreklamo ang mga suki. Ano to? Parang panis yung sabaw. Ang asim ng adobo, Aling Mameng. May amoy ang ginisang ampalaya nyo. Dumagsa ang reklamo. 1, 2, 3. Halos kalahati ng pagkain ang itinapon. Sa bandang hapon, wala nang bumalik na customer. Sa sulok ng lumalamig na karinderya, naupo si Aling Mameng. Hawak ang kutsara at tinikman ang sarili niyang luto. Walang lasa, bulong niya. Ni isang patak. Samantala, sa isang gilid ng kalsada, nagtayo ng maliit na lamesa si Ira. May payong sa ibabaw, simpleng menu sa karton at 2 ulam, lumpiang toge at ginisang munggo. Gamit ang garapon ng mantikang iniwan ni Tamani, nagluto siya ng kanyang unang sariling putahi bilang isang batang negosyante. At nang dumaan ang isang matandang babae, payat at kuba, agad siyang inalok ni Ira ng isang mainit na pinggan. Lola, kain po muna kayo. Napaluha ang matanda habang tinatanggap ang pagkain. Ang lasa ng may manasakit. Hindi mo kailanman makakalimutan. Sa sumunod na mga araw, hindi na iisa ang kumakatok sa plastik na lamesa ni Ira. Sa umaga, may mga tricycle driver na dumadaan bago bumiyahe. Karaniwan silang pagod, inaantok at may bitbit pang galon ng tubig o pamasahe para sa boundary. Ngunit sa unang subo ng lumpia ni Ira, tila nabubura ang bigat ng kanilang katawan. Miss Ira, may dagdag lumpia pa ba? 2 lang in-order ko kahapon. Bitin na bitin ako, sabi ng isang matandang tsuper habang pinupunasan ang noo. Sa tanghali, mga estudyante mula sa pampublikong paaralan ang dumadagsa. Pawisan, sunog sa araw, at hawak-hawak ang bariyang pinag-ipunan mula sa baon. Ate, yung lumpia po ulit, tsaka yung ginisang munggo. Yung may tinapa ha? Ate, wala po akong kulang, piso lang po yan. Sakto lang, may sukli ka pa. Sabay ngiti ni Ira, iniabot ang binalot na ulam sa dahon ng saging. Sa hapon, mga tindera mula sa palengke ang nauupo sa lamesa ni Ira, nagsasabit ng mga basket sa gilid at humihingi ng pangmeryenda. Day, pa-order ng ginisang munggo mo. Ha, yung may tinapa. Ang sarap nung kahapon. Para akong kumain sa bahay namin sa Bicol. Totoo yan, yung tortang talong mo, parang gawa ng nanay ko. Ang lambot ng loob, ang sarap ng alat. Hindi sobra, sakto lang. Dumarani ang tao, hindi dahil sa karangyaan ng sangkap, kundi dahil sa isang bagay na hindi kayang sukatin ng pera. Ang lasa ng totoo at taos-pusong pagluluto. Isang Lunes ng umaga, habang nagbabalot si Ira ng bagong batch ng lumpia, may lumapit na ginang na may suot na ID ng barangay. Miss Ira, tama? May nagsabi sa amin sa barangay na masarap daw talaga ang lumpiang gulay mo. Pwede bang magta-order ng 20 para sa meeting naming mamaya? Napanganga si Ira. Opo po. Pasensya na po. Wala po akong menu o presyo. Ngumiti ang ginang. Bahala ka na sa presyo. Basta siguraduhin mong yung kagaya nung natikman ng asawa ko. Sabi niya, yun daw ang unang lumpia na nagpangiti sa kanya kahit walang sahog na karne. Napatawa si Ira. At agad sinimulan ang pagbalot ng lumpia. Mas maingat, mas masinop, na para bang bawat rolyo ay alay. Sa bawat papuri, hindi lumalaki ang ulo ni Ira. Sa halip, lalong lumalalim ang kanyang paninindigan na hindi lang siya basta nagluluto. Siya ay naglilingkod. At sa bawat subo ng kanyang pagkain, may kasamang alaala, dasal at pag-asa. Habang dumarami ang kumakain sa kanyang lamesa, dumarami rin ang biyayang bumabalik sa kanya at ang pinakauna niyang pinuntahan nito ay ang taong dahilan ng kanyang pagsisikap. Nabilhan na rin niya ng sapat na gamot si Lola Nena. Sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kalagayan ng matanda. Hindi na madalas ang ubo, hindi na rin palaging nakahiga.
Minsan ay nakikita na siyang nakaupo sa labas ng bahay, nagpapahangin at minsan pa'y tumutulong kay Ira sa paghihiwa ng gulay tuwing madaling araw. La! Sabi ni Ira habang inaabot ang tasa ng mainit na salabat. Hindi ko po ito mararating kung hindi dahil sa inyo. Ngumiti si Lola Nena, mahina pero buo. Hindi ako ang dahilan, Ira. Ikaw yon. Pero salamat at pinili mong manatiling mabuti kahit pwedeng sumuko. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumatanyag ang lutong bahay ni Ira. Ang dating karton na may simpleng sulat ay napalitan na ng malinis at makulay na menu board, puno ng bagong handog, ginisang munggo na may tinapa, lumpiang tuge, tortang talong, adobong kangkong, espesyal tuwing Sabado, lugaw na may puso't luya. Mas marami rin ang nagsusulat ng papuri sa maliit na garapon ng tip jar na nakapatong sa gilid ng mesa. Ang pagkain mo parang yakap ng nanay ko. Akala ko simpleng gulay lang, pero bakit parang masarap ang araw ko? Hindi ako nagkamali sa pisong ginastos ko. May lumapit pang isang lalaki isang araw, nakangiti habang bitbit ang kanyang ID. Miss, di ako naniniwala sa swerte, pero simula nang kumain ako dito, natanggap ako sa trabaho. Palagi na akong babalik. Promise. May isa namang babae, lumapit habang may luha sa mata. Salamat sa lugaw mo kahapon, Ira. Hindi lang yan ang nagpaginhawa sa tiyan ko. Parang may yumakap sa puso ko. Sa bawat papuri, hindi lumalaki ang ulo ni Ira. Sa halip, lalong tumitibay ang kanyang paninindigan. Hindi lang siya nagluluto, naglilingkod siya. At sa bawat subo ng kanyang pagkain, may kasamang alaala, dasal at pag-asa. Minsan, habang abala siya sa paghahain, napansin niya si Tamani. Nakaupo sa ibabaw ng rice cooker, may hawak na dahon ng laurel na tila sinusuri. Tumarami na sila, Ira, bulong ng duwende. Ang mga taong gutom hindi lang sa pagkain, kundi sa malasakit, at isa ka sa iilang kusinerang may pusong ginto. Napahinto si Ira at ngumiti. Tamani, akala ko simpleng mantika lang ang binigay mo. Ang mantika ay daluyan lang, sagot ni Tamani. Ikaw ang tunay na sangkap. Samantala sa kabilang kanto ng barangay, halos wala nang bumibili sa karinderya ni Aling Mameng. Ang dating malasyong kusina ay naging tahimik na silid. Ang mga kalderong puno ng nilaga, adobo at pansit ay nanlalamig sa ibabaw ng kalan. Kahit anong timpla, hindi bumabalik ang lasa. Kahit anong dagdag, walang bumabalik na suki. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang tikman ang niluto niyang sinigang. Mainit, puno ng sahog, pero walang lasa, bulong niya. Ni isang patak. Bago matapos ang araw, muling bumisita ang matandang pulubi sa lamesa ni Ira. Tumango ito at tumingin sa kanya ng malalim. Hindi ko alam kung paano mo to ginagawa, Iha. Pero sa bawat kutsara ng luto mo, parang may tinatanggal kang bigat sa likod ko. Kumindat si Ira. Basta po, hanggat may mantika pa, may pagkain kayo rito. At habang ang araw ay unti-unting lumulubog, habang ang langit ay namumula at humahalik sa kalye, lumago ang munting karinderya ni Ira. Wala man siyang malaking puhunan. Wala mang karatulang may LED light, pero ang bawat ulam ay may init. Ang bawat customer ay may ngiti at ang bawat pinggan ay may kasamang pag-asa. Hindi lang siya nagluluto, nagpapakain siya ng pag-asa. At sa bawat patak ng mantika, naroon ang alaala ng hiwaga. At sa bawat patak ng malasakit, naroon ang tunay na yaman. Mainit ang araw noon at abala si Ira sa paghahain ng mga ulam. May pila sa kanyang lamesa, mga estudyante, tricycle driver, nanay na may paslit. At isang lola na halos araw-araw nang bumibili ng lugaw. Habang inaabot niya ang tinapamunggo sa isang customer, napansin niya ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa di kalayuan. Si Aling Mameng, nakatayo sa kabilang gilid ng kalsada, suot ang dating apron na kupas na at may hawak na plastic bag. Sa una, hindi makagalaw si Ira. May kirot pa rin sa alaala, ang malamig na tinig, ang pagtanggal sa kanya, ang pangmamaliit. Pero hindi siya lumapit. Lumapit si Mameng, tahimik ang mga sandali. Napatingin ang ilang suki sa paligid at unti-unting tumahimik ang pila. Ira, mahina ang tawag ng matanda. Magandang hapon po, Aling Mameng. Tumango si Mameng, pero agad siyang yumuko. Mapapansing hindi lamang pagod ang dala ng katawan niya, kundi bigat ng damdamin. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Hindi agad nakasagot si Ira. Wala akong ibang masisisi kundi sarili ko. Patuloy ni Mameng. Nabulag ako sa takot, sa kita, sa kompetisyon.
Inggit ako sa sayang dala mo, Ira. Pero hindi ko nakita agad na yung sayang yon hindi mo ninakaw. Pinaghirapan mo, pinag-alayan mo ng puso. Namasa ang mata ni Ira. Hindi siya sanay makarinig ng ganitong mga salita mula kay Aling Mameng na dati palaging matigas, palaging sigurado. Kahit nung wala ka na, araw-araw kong natitikman yung wala sa luto ko. Napatawa si Mameng ng mapait. Nandun lahat ng sahog pero wala ang puso. Tahimik si Ira. Ilang saglit ang lumipas bago siya sumagot. Nasaktan po ako noon, hindi ko po ikakaila yon. Pero hindi ko rin po makakalimutan kung paano ako natuto sa karinderya nyo. Kaya kung okay lang sa inyo, huminga siya ng malalim. Pwede po kayong tumulong dito, kung gusto nyo po. Nagulat si Mameng. Teka, Ira, sigurado ka ba? Hindi mo kailangan. Kailangan ko po ng dagdag na kamay. Pero higit pa roon, gusto ko pong mas marami pa ang matuto kung paano magluto, hindi lang gamit ang mantika, kundi gamit ang malasakit. Napaupo si Mameng sa tabi ng lamesa ni Ira. Hindi na siya umiiyak pero makikita sa mga mata niyang ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong gaan matapos ang matagal na panahon. Nang makaalis na ang mga tao at lumamig na ang hangin ng hapon, lumabas mula sa likod ng tumpok ng kaldero si Tamani. Nakangiti, tila ba lalong lumiwanag ang kanyang balat. Ngayon yan, sabi niya, ang tunay na gantimpala. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Ira, habang inaayos ang garapon ng mantika sa ibabaw ng mesa. Umakyat si Tamani sa mesa at tumayo sa tabi ng bote. May mga kayamanang hindi mo makikita sa bangko. Hindi rin kayang sukatin ng limpak-limpak na pera. Yung mapatawad ang nanakit, yung magbigay ng pangalawang pagkakataon. Yan ang yaman ng pusong malaya. Tumango si Ira, pero hindi ko po yun magagawa kung wala ka, kung hindi mo ako tinuruan. Ngumiti si Tamani. Ako lang ang gumabay. Ikaw ang nagdesisyong maging mabuti kahit may dahilan kang magalit. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Tamani ang isang bagong garapon. Mas maliit, bilog, at ang mantika sa loob ay may kumikislap na tila bituin. Ito, sabi niya, ay hindi lang mantika. Isa itong pamana. Gamitin mo ito kung kailan mo naisip na panahon na para turuan ang iba. Hindi para sa negosyo, kundi para sa aral. Nagulat si Ira, ibig sabihin, hindi na ako ang tagabantay. Umiling si Tamani, sabay tawa. Hindi, ikaw ang tagapagpasa. Tahimik si Ira habang hawak ang garapon. Sa loob nito ay tila may sariling liwanag, hindi galing sa apoy, kundi sa kabutihang na ipasa-pasa mula sa kanyang mga pinggan, mula sa bawat ulam na inalay ng may puso. Tamani, bulong niya, salamat, hindi ako mawawala, sagot ng duwende. Habang may kusinang may malasakit, naroroon ako. At sa gabing iyon, habang binibilang ni Ira ang natitirang sangkap para sa kinabukasan, hindi pera ang nasa isip niya, kundi kung gaano karaming puso pa ang kaya niyang mapasaya sa bawat subo ng kanyang pagkain. Mula sa maliit na lamesa sa gilid ng kalsada, umusbong ang isang munting kaharian ng lasa. Isang karinderyang hindi lang pinupuntahan para kumain, kundi para maalala ang lasa ng kabutihan. Pinangalanan ni Ira ang kanyang bagong karinderya na mantikang may puso. Ang pangalan ay isinulat sa kahoy na karatula sa harap ng bagong bukas na gusali. May pintura ng gintong kutsara at kawali na sinabayan ng simpleng ngiti ni Ira. Sa loob, amoy ang sinangag, bawang at sabaw ng sabong may luya. May simpleng menu sa dingding at sa bawat pader ay nakapaskil ang larawan ng kanyang mga unang customer, ang mga batang lansangan, ang tricycle driver, ang matandang pulubi at ang ginang mula sa barangay. Tuwing Sabado, libre ang pagkain para sa mga batang lansangan. Hindi lang lugaw, kundi kumpletong almusal, sinangag, itlog, gulay at sabaw. Ang pila ay mahaba pero walang nagrereklamo. Laging may musika, laging may halakhak, laging may ngiti ang mga kumakain. Sa loob ng ilang taon, tumanyag ang mantikang may puso. Naging usap-usapan sa social media, itinampok sa radyo at kalaunan ay sinundan ng balita't dokumentaryo. Ang batang dating tinanggal sa karinderya ay ngayon kilala bilang pinakabatang chef ng bayan. Naglabas siya ng sariling cookbook, lutong puso, mga ulam mula sa alaala. Dito, hindi lang sangkap ang laman, kundi kwento. Bawat resipe ay may kasamang lihim ng kabaitan at bawat pahina ay may aral tungkol sa malasakit at pag-asa. Nagtatag rin si Ira ng scholarship program para sa mga batang gustong matutong magluto. Wala itong bayad, tanging requirement lang, marunong kang magmahal sa kusina at sa kapwa. Isang hapon, habang nililinis ang lumang kalan sa dating pwesto ng unang branch ng karinderya, may napansin si Ira sa ilalim nito, isang bagay na matagal nang nakatago. Isang ginintuang sandok.
Kumikislap ito sa ilalim ng alikabok. Wala itong kalawang. Sa hawakan ay may maliit na ukit. Sa pusong marunong maglingkod. Napangiti si Ira. Hindi niya kailangan tanungin kung kanino galing ito. Salamat, Tamani. Bulong niya habang mahigpit na hinahawakan ang sandok. Paglipas ng panahon, dumami ang branch ng karinderya ni Ira. Isa sa Tondo, isa sa Cebu, isa sa Davao. Kahit saan man, iisa ang panuntunan. Lutuin hindi lang ng kamay, kundi ng puso. Yumaman si Ira. May sarili na siyang bahay. Maluwag, maliwanag at may sariling hardin ng pampalasa. Pero hindi niya kailanman nakalimutan kung saan siya nagsimula. Hindi niya kailanman iniwan ang kanyang mga tauhan. Hindi siya kailanman tumangging tumulong sa kapwa. At higit sa lahat, hindi niya kailanmang iniwan si Lola Nena. Isang gabi, matapos silang maghapunan ni Lola sa malawak na kusina ng kanilang bagong bahay. Sinaing, pritong tilapia at ginisang gulay paborito pa rin ni Lola. Lumabas si Ira sa hardin para magpahangin. Tahimik ang gabi. Mahina ang ihip ng hangin. Kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa malayo. Sa ilalim ng puno ng kalamansi, may maliit na figurang kumikislap. Si Tamani, nakatayo ito sa sanga, nakasandal sa dahon ng laurel, may hawak na kapeng usok pa'y mainit. Ang laki mo na, sabi niya, nakangiti. Napatawa si Ira. Ikaw ang hindi tumatanda. Hindi ako kailangan tumanda. Pero ikaw, mas lumalim, mas tuwibay. Tahimik silang nagmasid sa gabi. Marahang ihip ng hangin, amoy ng nyug at kalamansi sa paligid. Hindi ko akalaing ganito ang kahihinatnan, bulong ni Ira. Hindi dahil sa mantika, sagot ni Tamani. Hindi rin dahil sa swerte, kundi dahil hindi mo kailanmang ipinagpalit ang puso mo kapalit ng kita. Tumingin si Ira sa langit, ila ba tinatanong kung hanggang saan pa siya makakarating. Salamat, Tamani. Mumiti ang duwende. Ako ang dapat magpasalamat kasi sa wakas may isang batang kusinera na pinili ang tama at pinili ito araw-araw. Sa gabing iyon, habang muling pumasok si Ira sa bahay para samahan si Lola sa panunood ng telebisyon, nanatiling nakatanaw si Tamani sa bintana at bago siya muling maglaho sa hangin, ibinulong niya sa gabi, basta ang mantika'y ginamit ng may malasakit. Ang bawat ulam ay nagiging swerte at sa muling pagdampi ng hangin, naglaho si Tamani. Sa gading iyon, habang naglalakad si Ira pabalik sa bahay, hawak ang gininto ang sandok at damang-dama ang init ng tahanan. Alam niyang tapos na ang isang yugto ng kanyang kwento.